Ito ay isang mundo na walang mga fossil fuel. Mula sa kapanganakan, ang mga tao ay nagtataglay ng mga mahiwagang kapangyarihan na ipinagkaloob ng mga quartz. Tumilikha sila ng mga makapangyarihang mech at iba't ibang mga armas. Gayunpaman, si Rygart ay isang anomalya, ang tanging tao na walang magic. Nangangahulugan nito na hindi siya maaaring gumamit ng anumang mga device at itinuturing na walang silbi. Halos mamatay siya sa uhaw sa disyerto hanggang sa dumating si Baldur sa tamang oras upang bigyan siya ng tubig, na halos nagligtas sa kanyang buhay. Tumingin sa kanya si Baldur na parabang nakatingin siya sa isang unggoy, nagtataka na may isang taong walang magic. Pagkatapos, inihatid niya si Rygart pabalik sa kabisera sakay ng isang motorsiklo. Sinalubong sila ng bantay na nakabaluti na bakal sa tarangkahan nang pumasok sila sa lungsod. Bilang isang may sapat na gulang, binisita ni Rygart ang kabisera sa unang pagkakataon. Si Reyna Sigan ay naghihintay sa kanyang pagdating. Bumunot siya ng baril at itinutok kay Rygart. Bilang matalik niyang kaibigan, nabigo si Rygart na dumalo sa kanyang kasal. Gayunpaman, pagkatapos ipaliwanag ni Rygart ang kanyang sarili, sumugod si Sigan para yakapin siya. Na-curious ang mga sundalo tungkol sa pagkakakilanlan ni Rygart at sa pakikipag-ugnayan niya sa Reyna. Dinala si Rygart sa palasyo ng hari, kung saan siya at si Haring Hoder, na isa ring matalik na kaibigan, ay hindi nagbahagi ng mga formalidad na karaniwang nauugnay sa pagitan ng isang hari at ng kanyang nasasakupan. Si Hoder ay may mahahalagang bagay na dapat talakayin sa kanya, dahil ang mundo ay nasa kaguluhan sa mga bansang sumasalakay sa isa't isa gamit ang mga mech. Hindi pa nagtagal, matagumpay na nasakop ng imperyo ng Athens ang kaharian ng Asam gamit ang puwersang militar. Gayunpaman, ang ambisyon ng Athens ay hindi tumigil doon. Naglunsad sila ng digmaan laban sa sarili nilang bansa, ang Krishna. Ang pangunahing puwersa ng kalaban ay tumawid na sa mga depensa sa hangganan, sa pangunguna ng kanilang malapit na kaibigang si Zeus. Nag-alinlangan si Rygart na paniwalaan ito dahil si Zeus ay isang henyong mech warrior na humahamak sa digmaan ng higit kaninuman at sumali sa voluntaryong hukbo upang pigilan ang kanyang nakatatandang kapatid na makipagdigma. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Sigan ay nagsabi kay Rygart na ang mga bagay ay hindi gaanong simple. Sinabi ni Haring Hoder na sandali na lamang bago masira ang kuta ng Miss Orem sa hangganan. Nang marinig ito, naisipan ni Rygart na lumikas at dalhin ang kanyang kapatid upang magtago sa malalim na kabundukan. Tinuya siya ng mga ministro bilang isang walang kapangyarihang basura, ngunit namagitan ang hari. Kung walang magic, hindi maaaring gumamit si Rygart ng anumang kagamitan, at tila wala siyang maitutulong. Dinala ni King Hoder si Rygart sa isang misteryosong kuwebo kung saan natuklasan nila ang isang sinaunang mech mula 1,000 taon na ang nakakaraan na hindi nagpakita ng mga palatandaan ng paggamit ng quartz. Dahil ang lahat ng kasalukuyang mech warrior ay hindi ito kayang patakbuhin, sila ay nag-isip na ang mga sinaunang tao ay walang mahiwagang kapangyarihan. Ang mga sinaunang mech ay nangangailangan ng isang hindi magical operator, na ginagawang si Rygart ang perpektong kandidato. Gayunpaman, nag-aatubili si Rygart na sumali sa digmaan. Ang kanilang militar ay walang laban para sa Athens, at mas pinili niyang sumuko para sa isang mapayapang magkakasamang buhay. Noong una, pumayag si Hoder na sumuko, ngunit ang mga kondisyong ibinibigay ng kaaway ay nakakagulat. Hiniling nila ang kabuoang pagsuko ng soberanya at ang pagbitay sa lahat ng miyembro ng pamilya ng hari, kabilang si Sigan, na karaniwan lang ang pinagmulan. Ang intensyon ng Athens ay hindi pagkakasundo kundi pagsupil na ikinagalit ni Rygart. Biglang inatake ang pasukan sa kuwebo. Ang mga kampana ng alarma ay tumunog sa buong kabisera, at lahat ng mga tauhan ay inilagay sa mataas na alerto. Gayunpaman, ang mga umaatake ay nagtago sa mga anino, na sinira ang mga nagbabantay na mech. Sa kaguluhan, itinuro ng mga gwardya ang lokasyon ng kalaban at ipinaalam kay Hoder na magtago. Ngunit ang isang nahulog na mech ay nag-trigger ng pagbagsak, na direktang tumama sa lokasyon ni Rygart. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maghanap ng kanlungan sa loob ng isang sinaunang mech. Sa isang biglaang pagpindot sa mga pindutan ng random, ang sinaunang mech ay hindi sinasadyang na-activate, na nagpapakita ng isang hilera ng mga kakaibang karakter. Sa lupa, binaril at nabasag ng isang sundalo ng kaaway ang mga kontrol ng isang mech, pagkatapos ay nakakita ng mga nakaligtas at tinutukan sila ng baril, kasama si Hoder. Napagtanto niya na kaharap niya ang kaaway na hari at naisip niya na malapit na niyang makamit ang isang mahusay na gawa. Sa sandaling iyon, pinindot ni Rygart ang pindutin ng pag-login, at opisyal na na-activate ang sinaunang mech. Bilang isang hindi magical na nilalang na pinili ng isang tunay na Diyos, siya lamang ang makakapagpatakbo ng sinaunang sandata. Pinaandar ni Rygart ang mech sa kuweba, tinapakan ang braso ng mech ng kalaban. Si Lee, sa pag-aakalang ito ay isang bagong modelo mula sa Krishna, ay nagulat kasabay ng paggising ni Rygart sa cockpit. Pagkatapos ay itinutok ni Lee ang kanyang baril sa kanya, ngunit walang pinsala ang mga ordinaryong bala.
Sa pagpapasyang lumipat sa mga explosive round, nahuli si Lee ng mabilis na pagmaniobra ni Rygardt sa sinaunang mech, na binasag ang mech ni Lee sa pader at nawala ng malay. Upang matiyak ang kaligtasan, ginamit ni Rygardt ang mech upang kunin ang isang kalapit na espada. Pagkatapos, nakita niya si Hodor sa screen ngunit hindi niya namalayan ang mga reinforcement ng kaaway na papalapit mula sa likuran. Ang sinaunang mech ay napabagsak, at sa sandaling iyon, natagpuan ng tatlong malalapit na kaibigan ang kanilang mga sarili na magkasama. Ngunit hindi nakilala ni Zess si Rygardt sa cockpit at itinutok ang kanyang baril sa sinaunang mech. Sa kabila ng mga babala ni Hodor, hindi siya naniniwalang si Rygardt iyon, dahil hindi dapat naroon si Rygardt, na walang magic. Sa kabutihang palad, nagawa ni Rygardt na itulak ang baril palayo. Nang inihampas ni Zess ang kanyang espada kay Rygardt, hinaranggan niya ito ng isang putol na espada. Gayunpaman, dahil walang karanasan sa mech, mabilis na natagpuan ni Rygardt ang kanyang sarili sa isang disadvantage. Dumating si General Balder sa oras na may higit na mataas na bilang. Walang choice si Zess kundi umatras kaagad kasama si Lee. Ang pangunahing misyon ni Balder ay protektahan ang hari, hindi para habulin sila. Ang sinaunang mech ay dinala pabalik sa kabisera. Tinignan muna agad ng Reyna ang kaligtasan ni Rygardt. Matapos matiyak na hindi siya nasaktan, hiniling niya sa kanya na magsulat ng isang ulat sa operasyon ng mech at sabik na nagsimulang magsaliksik sa sinaunang mech. Binuwag nila ang mech ngunit hindi maintindihan ang istruktura nito, dahil hindi ma-disassemble ng kasalukuyang teknolohiya ang panloob na balangkas nito. Ang mga sinaunang tao ay tila iba, ang katawan ng mech ay gawa sa isang metal na may magandang thermal bonding properties, habang ang interior ay gumamit ng quartz na may mahinang thermal bonding. Ang panlabas na baluti ay lubhang nasira, ngunit ang panloob na balangkas ay buo. Nakakagulat, ang panloob na quartz ay ginawang crudo, na parang ginawa para sa isang pangwakas na misyon. Patuloy na tinanong ni Sigan si Rygardt kung paano siya lumabas mula sa ilalim ng lupa. Sinabi ni Rygardt na tumalon lang siya, ngunit ang taas ay hindi bababa sa 20 metro, na tila imposible nang walang acceleration. Gayunpaman, iyon ang katotohanan, at hindi alam ni Rygardt kung paano ito ipapaliwanag. Sa sandaling iyon, bumalik si General Thru mula sa front line, na nangakong itigil ang mga kalupitan ng Athens. Sa pagtingin sa sinaunang mech, bugbog at pagod na, hindi maiwasan ni Rygardt na makaramdam ng isang pagkakapareho, dahil pareho silang madalas na kinukutya. Umagang-umaga, pinagmamasdan ni Zess ang lakas ng militar ng Krishna. Mayroong halos mas kaunti sa 200 mech sa kabuuan, na may higit sa 100 na nagkalat para sa pagtatanggol sa iba't ibang lokasyon, na nag-iiwan ng humigit kumulang 80 na magagamit para sa labanan. Ang kanilang layunin ay maglunsad ng isang sorpresang pag-atake at wasakin ang higit sa 20 mga mech ng kaaway gamit ang 5 sundalo lamang. Isang alarma ang tumunog sa loob ng kabisera, at lahat ng magagamit na mech ay na-deploy. Gayunpaman, wala sa mga mandirigma ang maaaring makapag-start ng sinaunang mech, kaya kinailangan itong ipakita mismo ni Rygardt. Ito ay isang mundo na puno ng digmaan, kung saan ang mga bansa ay nakikipaglaban para sa mga mapagkukunan ng quartz gamit ang mga super mech. Gayunpaman, ang pagiging isang mech warrior ay nangangailangan ng mahiwagang kakayahan. Si Rygardt ay isa sa mga bihirang individual na walang magic, ngunit siya rin ang lalaking pinili ng mga sinaunang tao. Siya lamang ang maaaring magpatakbo ng sinaunang mech na Delphine. Siya ay inanyayahan ng hari sa kabisera upang magtanggol laban sa mga dayuhang mananakop. Gayunpaman, ang sitwasyon ay apurahan. Nasa doorstep na nila ang henyong warrior na si Zess. Ang lahat ng mga sundalo sa kabisera ay naka-standby, naka-deploy sa mga estratehikong posisyon, determinadong ipagtanggol ang mga tarangkahan ng lungsod. Gayunpaman, si General Thru, binabaliwala ang payo, nagpiloto ng isang mech na nasa ilalim pa ng development, na gustong iwanan ang depensa para sa isang pag-atake. Sinubukan ni Balder na pigilan siya, ngunit pareho silang may pantay na ranggo, at hindi pinakinggan ni Thru ang mga babala. Pinagmamasdan ni Zess at ng kanyang squad ang sitwasyon sa loob ng lungsod mula sa malayo. Kung magpapatuloy ang mga tagapagtanggol, ang kanilang maliit na grupo ng 5 ay mahihirapang makalusot. Kaya, plano nilang akitin ang mga mech palabas ng mga pader ng lungsod. Biglang bumukas ang mahigpit na saradong pintuan. Nakikita ni Elect, gamit ang binocular, ang isang hindi pamilyar na black mech na umuusbong, na patuloy na kumukumpas ng sign language. Nagulat si Zess nang malaman ang mensahe ng sign, nagpa siya na makipag-ayos ng mag-isa. Nataranta agad si Elect. Kahit na sa panahon ng matinding digmaang sibil sa kaharian ng Assam, si Zess ay palaging nanatiling kalmado, ngunit ngayon ay kitang-kita niya na nanginginig. Ang nagmamaneho ng itim na mech ay ang kanyang mahal na kaibigan na si Rygardt. Pagkaraan ng 4 na taon, muling nagkita ang dalawa, sa pagkakataong ito sa larangan ng digmaan. Lumabas si Zess sa cockpit na may tanong, bakit kayang pa-undern ni Rygardt ang mech na yon?
Hindi sinasagot ni Rygart ang kanyang tanong, sa halip ay nagtatanong kung bakit aatakihin ni Zes ang bansa ni Hodor. Sinabi ni Zes na may makatarungang dahilan ang Athens sa digmaang ito, ngunit kinu-question kung anong hustisya ang pinanghahawakan ng agresor. Lumalabas na ang digmaan ay pinasimulan ng kaharian ng Orlando, na nakipagdigma sa teritoryo ng Krishna laban sa kaharian ng Assam. Ang hindi pagkilos ng Krishna ay nagpapahiwatig ng pag-aproba sa mga ambisyon ng Orlando. Bagamat alam ni Zes na minamanipula si Hodor, dapat gumanti ang Athens. Kaya, ang mapayapang solusyon ay hikayatin si Hodor na sumuko. Umaasa si Zes na matutulungan siya ni Rygart, ngunit hindi katanggap-tanggap ang mga tuntunin ng pagpapasuko ng Athens. Samantala, pinangunahan ni True ang kanyang mga tropa patungo sa kanlurang tarangkahan, na nagpaplanong palibutan sila habang inaatake ni Zes ang hilagang tarangkahan. Nakita ni Elect ang mga galaw ni True at sinenyasan si Zes na umatras. Kasunod nito, itinutok ni Zes ang kanyang baril kay Rygart, na nagsasabi na ang pagbagsak ng Krishna ay sandali na lamang at umaasa na makukumbinsi ni Rygart ang hari. Unang deploy ng tropa pa lang sila, kung dumating si General Borkius ng pangalawang tropa dala ang kanyang 200 mechs, papatagan niya ang lugar. Ang pagsuko ngayon ay tila ang pinakamatalinong pagpipilian. Gayunpaman, naniniwala si Rygart sa kanilang pagkakaibigan, tiyak na hindi siya babarilan ni Zes. Inaasahan ng dalawang lalaki ang mga galaw ng isa, ngunit pinahahalagahan ni Rygart ang bond sa pagitan ng mga lalaki. Pagkatapos ng countdown, sinadya ni Zes na sumablay ngunit nataman ang kanang balikat ni Delphine. Bagamat off-target ang shot, desperadong tumakas ang isang kinakabahan na Rygart, na nagpamangha sa bilis ni Delphine. Sa loob ng lungsod, nakita ni Balder si Rygart na hinahabol at inutusan ang lahat ng tropa na mag-aklos. Gayunpaman, ang mga kalyadong puwersa ay hindi makakasabay sa bilis ni Rygart. Samantala, ang tropa ni True ay pumasok na sa canyon, walang kamalay-malay na sila ay ganap na tina-target ng kalaban. Sa ilalim ng matinding pagsugpo sa apoy, ang squad ni True ay muntik ng maalis. Napagtanto ni Teniente Narvi na pumasok sila sa isang ambush. Si General True, na hindi nasisiyahan sa pag-ambush, ay inilabas ang kanyang malapitang sandata para sa isang direktang paghaharap, ngunit ang kanyang sandata ay mabilis na natanggal sa kanyang mga kamay. Pagkatapos, sinubukan ni True na isakripisyo ang kanyang sarili upang takpan ang pag-urong ng mga nakababatang sundalong nabubuhay pa. Gayunpaman, pinangangalagaan siya ng kanyang mga nasasakupan sa harapan, gamit ang kanilang mga kalasag upang takpan ang pag-urong. Sinamantala ng tropa ni Zes ang tagumpay at hinabol sila sa kanilang mga mech. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Rygart, na nagtatago sa isang sulok, ay nakita ni Lee, na dinala ng galit mula sa nakaraang pagkatalo kay Rygart. Itinutok niya ang baril sa kanya. Sa isang krisis, ginawa ni Rygart na tumalon si Delphine, tumalon ng 20 metro ang taas sa lugar, na ikinagulat ni Lee. Napagtanto niya na kung ma-mass-produce ang naturang modelo, walang defense wall ang makahaharang. Kinailangan ni Lee na sirain ang mech at nagpaputok ng mga armor-piercing round kay Rygart, ngunit hinarang ni Delphine ang lahat ng mga bala gamit ang espada nito. Sinamantala ni Rygart ang pagkakataong sugurin si Lee gamit ang Delphine, na magulo ang pag-atake at naging sanhi ng pagkawala ng kalmado ni Lee bago siya makapag-react. Tumalon si Delphine sa hangin para umatake. Bilang isang batikang mandirigma, itinago ni Lee ang kanyang distansya at patuloy na nagpaputok ng mga armor-piercing round, ngunit ang espada ay kumilos na parang isang solidong kalasag, na hindi nagdulot ng nakamamatay na pinsala kay Delphine at nasayang ang kanyang mga bala. Sa isang sitwasyong walang mga supply, habang tumatagal ang laban, mas naging masama ito para kay Lee. Kaya, nagpa siya si Lee na makisali sa malapit na labanan, na eksakto kung ano ang inaasahan ni Rygart. Mabilis niyang napabagsak ang mech ni Lee sa isang galaw. Sa isang dahado, muling nagpaputok si Lee. Si Rygart ay may kaunting oras na natitira. Ang Delphine ay maaari lamang gumana ng higit pang 3 minuto. Samantala, papalapit na si Lee, itinutok ang kanyang baril sa cockpit ni Delphine at nagpaputok ng 3 putok. Gayunpaman, nagawa lamang niyang basagin ang panlabas na layer ng metal, na iniiwan ang panloob na balangkas na buo. Dahil sa kagustuhang mabuhay, itinulak ni Rygart ang control stick pasulong, pinunit ang balikat ng mech ni Lee gamit ang napakalaking kapangyarihan ni Delphine, na nakakabigla kay Lee. Wala siyang choice kundi dagdagan muli ang distansya sa pagitan nila. 2 minuto na lang ang natitira para mag-cool down si Delphine, pinili ni Rygart ang isang tactical na pag-urong. Sumunod si Lee sa paghabol, ngunit biglang natusok ng bala ang kanang paa ng kanyang mech, dumating na ang kasamahan ni Rygart na si Dan at nagsimulang barilin si Lee. Bigla siyang pinigilan ni Rygart, pakiramdam na hindi kailangan pumatay. Gayunpaman, ito ay panahon ng labanan, hindi pa sumusuko ang kalaban, at maaaring malapit na ang mga reinforcement ng kaaway. Ang pag-aalis ng lahat ng pagbabanta ay ang pinakamahusay na solusyon.
Iminumungkahi ni Rygardt na maaari silang umatras at iwanan si Lee sa kanyang sariling kapalaran. Ngunit kasabay ng kanyang pagsasalita, isang bulit na tumatagos sa sandata ang tumagos sa cockpit ni Dan, isang mabangis na paalala na ang awa sa isang kaaway ay maaaring humantong sa nakamamatay na kahihinatnan at hindi dapat ilantad ng isang tao ang kanilang likod sa kaaway. Nang makita ito, bumalik si Rygardt sa cockpit ng kanyang mech at tumakbo patungo kay Lee, ibinato ang kanyang espada sa kanya habang patuloy itong bumaril. Kahit sa puntong ito, tumanggi si Rygardt na pumatay, umaasang susuko si Lee. Pinili ni Lee na tapusin ang kanyang sariling buhay. Tumalon si Rygardt mula sa cockpit, nakatitig sa malayong madugong kalangitan, nag-iisip ng hindi kilalang mga kaisipan. Para sa kanya, ang unang pagkakataon na makaranas ng labanan, walang alinlangan na malupit ang kinalabasan. Samantala, hindi pa rin alam ng teammate ni Lee na si Cleo ang nangyari at naghihintay sa kanyang pagbabalik. Pinagmamasdan ang malungkot na figure ni Rygardt, plano ng hari na sumuko sa kaaway. Dinedecrypt ng mga siyentipiko ang script sa Delphine. Si Sigan ay kumocomfort sa nasisira na si Rygardt. Mula noong Independence War 80 taon na ang nakararaan, itinuro ng kanilang edukasyon na ang dalawang hukbo ay nakagawa ng malupit na krimen. Gayunpaman, itinaguyod ng Athens ang isang mapagkakatiwalaang edukasyon. Si Lee, bilang isang batang sundalo, ay naimpluwensyahan ng mga baluktot na katotohanan mula pagkabata, piniling mamatay sa halip na tanggapin ang insulto na tawaging barbarian. Sa ngayon, nalaman na ni Cleo ang katotohanan at nagkulong sa loob ng kanyang mech. Hindi maintindihan ni Elec kung bakit pinayagan ni Zess ang walang kakayahan na si Cleo na magpalista. Ipinaliwanag ni Zess na ang imperyo ay minsan ay nagkaroon ng napinsalang mekanismo na karaniwang tumatagal ng ilang buwan para ma-adapt ang sinuman, ngunit pinamahalaan ito ni Cleo sa isang araw, na nagpapatunay sa kanyang tunay na husay. Sa madaling araw, si Rygardt, dala ang kanyang bagahe, ay nagplanong umalis, na pakiramdam na walang silbi. Tumahimik ang Reyna, inaalala ang nakaraan nilang magkasama, at nagpaalam sa kanyang puso, malamang sa huli nilang pagkikita. Mag-isang naglalakad si Rygardt sa mayabong na damo, umiihip ang simoy ng hangin. Ang totoo ay naglalaro ng bola kasama ang mga bata, tinatamasa ang isang maikli, mapayapang sandali. Pagkatapos ay binisita ni Rygardt ang sementeryo, kung saan nagluluksa ang asawa ni Dan. Ang pag-alala sa mga nakaraang pangyayari ay nagpapanginig kay Rygardt nang hindi sinasadya. Pagkaalis ng asawa ni Dan, kinausap ni Rygardt ang lapida. Si Balder, na nakasaksi nito, ay nagsabi sa kanya na hindi siya dapat makonsensya dahil ang pagkamatay ni Dan ay walang may kasalanan kundi ang kanyang sariling maling paghatol. Gayunpaman, umaasa si Balder na sasali si Rygardt sa susunod na sortie dahil malapit nang sumuko ang hari, isang katotohanang alam ni Rygardt. Gayunpaman, pinili ni Rygardt na umalis. Bago umalis, lumabas ang hari upang makita siya at binigyan siya ng isang bag ng gintong barya. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng isang kwago, dahan-daang kumukupas ang figure ni Rygardt sa malayo. Sa sandaling ito, matagumpay na na-decrypt ni Sigan ang teksto sa Delphine. Ito ay isang mech anime na mas mahusay kaysa sa Gundam. Ang mga pangunahing bansa ay nakikipagdigma sa mga mapagkukunan ng Quartz. Ang maliit na bansa ng Krishna ay nagpupumilit na mabuhay sa gitna ng kaguluhang ito. Noong una ay nais ni Rygardt na umalis sa bansang ito na nasalanta ng digmaan, ngunit kung isa sa alang-alang ang kaligtasan ng Reyna, nagpasya siyang manatili sa mapanganib na lugar na ito. Masayang iginawad sa kanya ng hari ang isang nangungunang medalya. Ang mga mandirigma ay natulala sa mech na kinokontrol ni Rygardt. Ang baluti ni Delphine ay tumitimbang ng 10 tonelada, isang kargado na hindi pa kayang dalhin ng kanilang mga mech. Gayunpaman, kumpara sa mga modernong mech, ang Delphine ay nangangailangan ng mga panahon ng cooldown pagkatapos ng matinding operasyon, isang bagay na kailangang maingat na pamahalaan ng Rygardt. Nang maglaon, nakita ng mga tropa ni Balder ang mga paggalaw ng kaaway. Inaanyayahan niya si Rygardt na sumali sa plano, pinayuhan siyang isantabi ang kanyang awa dahil 3 beses na mas mahirap ang paghuli sa isang kaaway kaysa sa pagpatay sa isa. Ang pagligtas sa isang kaaway sa larangan ng digmaan ay katumbas ng sakripisyo ng 3 kasama. Ang maliit na pangkat ay aalis kaagad. Ang squad ni Zess, na ngayon ay nasa 4 na mech, ay walang kamalayan na sila ay nakita ng kalaban. Tumalon si Zess sa tuktok ng bundok upang suriin ang paligid at napagtantong napapalibutan siya. Agad siyang nagutos ng pansamantalang pag-urong, ngunit huli na ang lahat. Pinangunahan ni Balder ang kanyang koponan upang ganap na umatake. Ang mga tao sa canyon ay naging mga gumagalaw na target. Nabasag ang mech ni Cleo. Tumalon sa ere si Zess, nagpaputok upang matakpan ang kanyang koponan at madaling napabagsak ang 2 mech. Gayunpaman, habang humihigpit ang pagkubkob ng kalaban, pinangunahan ni Zess ang kanyang koponan palabas ng canyon. Nakarating sila sa isang clearing, sa pag-aakalang nakatakas sila sa kalaban.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, may kumislap na liwanag sa di kalayuan, si Rygart sa Delphine ang dumarating. Naghanda ang mga nasasakupan ni Zess na mag-cover mula sa likuran, ngunit hindi nila mapasok ang baluti ni Delphine. Sinabihan siya ni Zess na umiwas, ngunit huli na ang lahat. Nabasag ang yellow mech, at hindi naapektuhan ang bilis ni Delphine. Sandaling nagluksa si Rygart para sa kanya bago sinugod si Zess at dalawang iba pa. Bagamat umiwas sila sa oras, ginamit ni Rygart ang kanyang timbang upang maging matatag, pagkatapos ay muling nag-charge. Sinabihan ni Zess ang kanyang mga kasamahan na magpatuloy, na naghahanda upang labanan si Rygart ng mag-isa. Hindi sumunod ang dalawa niyang kasamahan at nag-cover siya ng putok ngunit parang pader si Delphine. Si Zess ay umasa sa mga espesyal na bala upang bahagyang makagawa ng dent. Napagtanto ni Rygart na maaari siyang ma-break at sakupin sa sandaling nagre-reload si Zess. Itinapon ni Rygart ang kanyang baluti at hinawakan ang higanteng espada sa likod niya, tumalon sa hangin. Pagkatapos, kinokontrol ang mech, sinugod niya ang tatlo, na ngayon ay kinikilala ang itim na mech na gumugulo sa kanila noon. Si Rygart ay may mga mata lamang kay Zess, na naglalayong wasaki ng pressure gun sa kanyang mga kamay dahil sakalang mahuhuli pag wala ng armas si Zess. Gayunpaman, malinaw na mas malakas si Zess. Umiwas siya sa atake ni Rygart. Kung gagawin ang distansya, magpapaputok ang mga kasamahan ni Zess. Napagtanto ni Rygart ang kanyang kahangalan, sa pag-aakalang magpapakita ng awa si Zess sa kanyang mga tauhan. Sa ganitong paraan, tiyak na papatayin siya. Gayunpaman, hinila ni Rygart ang isang switch, itinanim ang espada sa lupa upang huminto, pagkatapos ay tinapakan ang talem at sinugod si Zess. Ang buong mech force ng kaharian ay sumusulong. Inutusan ni Elect si Cleo na umatras sa hangganan, gustong iligtas si Zess na mag-isa. Tingid sa kanyang kaalaman, nawala na sa katinoan si Cleo matapos patayin ni Delphine ang lahat ng kanyang mga kasama. Galit na galit, sinusugod niya si Delphine. Nakita ni Rygart ang papalapit na mech ngunit hindi siya makapag-react sa oras. Sinipa ni Cleo si Rygart na wala ng malay. Nakakagulat ang eksenang ito kay Elect. Gayunpaman, dumating na ang pangunahing tropa ng kaharian. Para iligtas si Zess, huminto si Cleo sa pag-target kay Rygart. Nilalayo niyang pigilan ang mga mech ng kaaway hanggat maaari, gamit ang terrain upang lumikha ng smoke screen. Ang mga sundalo, nabulag, nanunood at bumaril sa anumang anino, nahulog sa bitag ni Cleo. Pumutok siya mula sa gilid ng usok, madaling nabasag ang ulo ng isang kaaway na mech at ginamit ito bilang isang kalasag upang harapin ang isa pa. Ang bangis ni Cleo ay sumo-suffocate sa kalaban. Sinasamantala ni Elect ang pagkakataong ito para palayain si Zess, na malubhang nasugatan ngunit buhay. Samantala, si Cleo ay nagdulot ng kalituhan sa mga mech ng kaaway at sumugod kay General Balder. Mabilis na napasuko si Cleo, ngunit sinubukan niyang umatras gamit ang kanyang liksi. Gayunpaman, pinigilan siya ni Narve, binaril ang kaliwang paa ng kanyang mech. Nang makita ito, walang pagpipilian si Elect kundi ang umatras. Nakamit ng Krishna ang isang maikling tagumpay. Nahuli si Cleo ng mga sundalo ngunit nakatutok na siya kay Rygart. Tinatalakay ng mga general ng kaharian kung paano siya haharapin. Iminumungkahi ni Rygart na ibalik siya sa Athens. Gayunpaman, may panganib na maaari siyang magpakamatay sa panahong ito. Nag-alok si Sigan na ikulong niya si Cleo mismo. Pagkatapos ay binuksan niya ang mga posos ni Cleo at dinala siya sa isang silid. Plano ni Sigan na manalo si Cleo sa emosyonal at ibinalik ang isang singsing na kumakatawan sa kanyang pamilya, na talagang may epekto. Hindi makapaniwala si Cleo sa gayong kabutihang loob mula sa isang barbarian. Tiniyak sa kanya ni Sigan na magiging ligtas siya at medyo malaya hanggat nananatili siya sa silid. Sa kabila nito, desidido si Cleo na iwan ang Krishna. Sinamantala niya ang isang sandali nang si Sigan ay nawalan ng bantay, tinulak siya sa kama mula sa likuran, ninakaw ang kanyang baril, at inutusan si Sigan na maghubad. Isinuot ni Cleo ang kasuotan ni Krishna at pinilit si Sigan na dalhin siya sa mech hangar. Samantala, malalim ang iniisip ni Rygart sa balkonahe. Kinilala siya ni Cleo bilang piloto ni Delphine, ang kanyang pinakamalaking kaaway, at itinutok sa kanya ang baril. Sa sandaling iyon, isang kwago ang tumulong kay Rygart, pinahirapan siya sa itaas, na nag-trigger ng mga alaala ni Zess, na nag-aalaga ng mga kwago noong mga araw ng kanilang paaralan. Nakatago sa sulok, biglang lumabas si Cleo, kinakabahang hinila ang gatilyo, ngunit walang bala ang baril. Lumalabas na si Sigan, natatakot sa mga baril, ay hindi kailanman nagkarga nito. Kaya, nabigo ang plano ni Cleo at dinala siya ng mga sundalo. Ngayon, inihayag ni Sigan ang pagbuo ng isang 5-man squad na may bagong miyembro na nagngangalang Gurge. Ang kanyang pangalan lamang ang ikinagulat ng lahat, dahil si Gurge ay kilala bilang isang tunay na halimaw. Nagpilot ng Red Mech, nagsimula siya sa pamamagitan ng pag-ambush kay Rygart habang nagsasanay.
Naiwasan ni Rygarth ang kanyang pag-atake, na nagudyok kay Gurge na i-rate ang kanyang depensa sa pagitan ng 60 at 80 puntos. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Rygarth na tumugon, bumaba si Gurge mula sa tuktok ng bundok. Sa isang desperadong hakbang, kinuha ni Rygarth ang isang kalasag at isinukbit ito sa kanyang braso, ngunit hiniwa ito ng pulang mech. Pagkatapos ay pinaikot ni Gurge ang kanyang mahabang espada kay Rygarth, ngunit hinawakan ni Rygarth ang kanyang palso at kinuha ang sandata. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabasag sa mga kamay ni Rygarth ang di umano'y hindi masisirang espada, dahilan para magduda siya. Nang samantalahin ang sandali, muling sumalakay si Gurge, nagtaas ng pressure gun at pinaputukan si Delphine. Si Rygarth, na hindi makatiis, ay patuloy na dinadagdagan ang distansya sa pagitan nila. Sa kabila ng labis na pagkabalisa, nakuha ni Rygarth ang paggalang ni Gurge, na humantong sa kanya upang baguhin ang kanyang naunang pagtatasa at i-rate ang depensa ni Rygarth sa pagitan ng 70 at 150. Gayunpaman, habang si Delphine ay natisod sa mga durog na bato, lumapit ang pulang mech. Biglang dumating ang mga reinforcement ni Rygarth, na naka-corner kay Gurge na nakatalikod sa isang pader ng bundok. 4 laban sa 1, ngunit si Gurge ay nagwagi. Iyon ang kanyang unang pagkakataon na mag-pilot sa Red Mech, para lamang sa sesyon ng pagsasanay kasama ang 4 na iba pa. Naiwan ang mech na Delphine sa isang malungkot na estado. Hindi maiwasang isipin ni Rygarth kung sino ba talaga si Gurge. Nakatitig sa kanyang kalasag na nahati sa 2, napuno siya ng pagdududa. Pinutol na ni Gurge ang kanyang sandata, ngunit hindi niya yun magawa. Mayroon bang ilang espesyal na pamamaraan na kasangkot? Iminungkahi ni Sigan na huwag makipagtambalan si Rygarth kay Gurge, dahil mas mapanganib siya kaysa sa kaaway. Gayunpaman, handa si Rygarth na tiisin ang anumang bagay upang maitaboy ang pagsalakay ng Athens, kahit na nag-aalala ang reyna. Pagkatapos, nilapitan ni Balder si Rygarth upang talakayin si Gurge, na isiniwalat na si Gurge ay ang kanyang nag-iisang anak na lalaki na pumatay ng isang kasama sa pagsasanay noong nakaraang taon nang walang anumang maliwanag na dahilan. Walang nakakaintindi sa iniisip niya. Binalaan ni Balder si Rygarth na huwag magtiwala kay Gurge at gumawa ng agarang aksyon kung gumawa siya ng anumang kaina-hinalang galaw. Gayunpaman, tumanggi si Rygarth na nagmumungkahi na ang anumang mga isyu sa pagitan ng mag-ama ay dapat malutas sa pamamagitan ng komunikasyon at kung kinakailangan, siya mismo ang gagawa ng aksyon. Iniwan ni Rygarth si Balder na may kapansin-pansing imahe. Ang kanyang minamahal na lalaki ay nakatakdang umalis para sa digmaan ngayon. Kaya, dumiretso si Sigan sa kwarto ni Rygarth, mukhang kinakabahan sa hindi malamang dahilan. Si Rygarth, isang prangka na lalaki, ay nabigo na maunawaan ang intensyon sa likod ng isang babaeng bumisita sa kanya ng mag-isa bago siya pumunta sa labanan. Akala pa niya ay may nagawa siyang mali, na lalong ikinagalit ni Sigan. Tiniyak niya sa kanya na wala siyang ginawang mali, ngunit sinabi ni Rygarth na kung totoo iyon, mamamatay siya ng may pagsisisi. Ang pag-iisip ng pagkamatay ni Rygarth ay nakaramdam ng pagkahilo kay Sigan. Sinabi niya na hindi siya magagalit kung nakabalik siya ng ligtas. Kasunod nito, nangako si Rygarth kay Sigan. Hindi nila alam, ang vanguard ng Krishna ay tinambangan na ng kalaban. Ang pangkat ni General Thru ay ganap na nabura. Ang kanilang pinakabagong mech ay nadurog sa 2 hati ng asul na mech ng kalaban. Namatay si General Thru habang papunta sa larangan ng digmaan. Ang pinuno ng umaataking koponan ay si General Borkius mula sa Athens, na sinira ang halos 50 pangunahing mechs ng Krishna na may kaunting pagkatalo sa kanilang panig. Natanggap ni Balder ang balita tungkol sa sitwasyon ni Thru. Sa kabila ng 30,000 metro mula sa hangganan, tila nalabag na ang hangganan. Gayunpaman, hindi alam ni Narvi ang impormasyon na ito, na pinamunuan ang kanyang pangkat sa isang pabalik na ruta. Sa sandaling iyon, nakita ng hukbo ni Balder ang kalaban. Mayroon lamang silang 50 mechs, 20 mas kaunti kaysa sa mga puwersa ni Balder. Ito ang perpektong oras upang mahuli silang lahat, lalo na't hawak nila ang kapaki-pakinabang na lupain. Pinili ni Balder na hawakan ang kanyang posisyon na nagtatanggol. Gayunpaman, iniutos ni Borkius ang isang buong pag-atake. Ang kanyang mech ay nahati sa 2 grupo. Biglang napansin ng isang scout ang isang higanting mech na natatakpan ng tela sa lambak, na ipinapalagay na ang command unit ni Borkius, na hindi pinoprotektahan ng pangunahing puwersa. Ito ay tila isang perpektong pagkakataon upang mahuli ang pinuno ng kaaway. Naramdaman ni Balder ang isang posibleng bitag, ngunit masyadong mapilit si Elsa. Siya ay nagboluntaryong manguna sa isang sorpresang pag-atake, na hindi alam na walang mga mech ng kaaway na haharang sa kanya. Ang strike team ni Elsa ay agad na nalipol, na may 20th mechs na nabura ng 6 lang. Dahil dito, ang moral ng Krishna ay bumaba sa lahat ng oras, na tiyak na plano ni Borkius. Ang takot ay nagpaparalisa ng iba't ibang function ng katawan.
Pagkatapos, sa harap ng mga tropa ng kalaban, pinaputol ni Borkius kay Nike ang katawan ni Elsa, na naglalayong basagin ang huling linya ng depensa ng kaaway. Gayunpaman, hindi hinayaan ni Balder, na may karanasan sa labanan, si Borkius. Una niyang pinasigla ang kanyang mga sundalo, pagkatapos ay nag-utos ng pag-atake, na ginawang galit ang kanilang takot. Nang may pas siya na mamatay kung kinakailangan, sinimulan ni Balder ang pag-atake. Handa si Borkius na tugunan ang kanyang mga kahilingan, at ang dalawang hukbo ay nagsagupaan. Habang nasa bingit ng pagbagsak ang hukbong Krishna, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa malayo. Si Rygarth, na nagpapilot sa Delphine, ay dumating sa larangan ng digmaan. Single-handedly, nakipag-ugnayan siya sa left-wing squad ni Borkius. Si Delphine, tulad ng isang ligaw na kabayong pinakawalan, ay galit na sinira ang mga mech ng kaaway, ngunit ang sandata nito ay nawala na ng 3 layer. Kung nais pa rin ni Rygarth na maiwasan ang pagpatay, kailangan niyang agad na umalis sa larangan ng digmaan. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng realisasyon si Rygarth. Nagpasya siyang umangkop sa pagpatay, sinaksak ang kanyang sandata sa cockpit ng kalaban. Gayunpaman, ang kanyang pag-atake ay naharang, at siya ay hindi makakilos. Ginamit siya ng kaaway bilang isang buhay na target. Pagkatapos ay inabandona ni Rygarth ang kanyang baluti at tumalon ng mataas sa hangin, na nakastun sa mga puwersa ni Borkius sa taas. Sa kalagitnaan ng hangin, nag-reload si Rygarth at tinamaan ang kalaban ng 3 darts. Habang bumagsak si Delphine, naging target ito, ngunit ang mga kasamahan ni Rygarth ay nakakuha na ng mga posisyon upang i-cover siya. Naging matagumpay ang kanilang plano, at inutusan si Rygarth na umatras. Samantala, pinamunuan ni Narvi ang natitirang 2 miyembro na humarap sa kalaban. Sa hindi inaasahan, hindi gumalaw ang mech ni Gurge. Natakot pala si Gurge sa loob ng cockpit, inamin na ito ang kanyang unang totoong labanan. Inilagay nito si Narvi sa isang mahirap na posisyon. Nagpasya siyang iwanan si Gurge at nagpatuloy sa isa lamang upang subukan ang isang sorpresang pag-atake. Sa oras na ito, pinagmamasdan ni Borkius ang Delphine, napansin ang kahangahangang liksi at lakas ng firepower, na nababalot ng misteryo. Tingid sa kaalaman ni Rygarth, siya pala ang naging biktima. Biglang nag-utos ng pag-atras ang kalaban kahit na nakakalamang. Namiss ni Narvi at ng kanyang kasama ang kanilang target, nalilito sa mga intensyon ng kaaway. Nakita ni Rygarth ang lahat, ngunit kailangan niyang mag-cool down. Anumang padalos-dalos na paggalaw ay maaaring pigilan siya sa gitna mismo ng teritoryo ng kaaway, kaya hindi siya maaaring sumali sa paghabol. Ang taong ito ay nagtataglay ng kapangyarihan na napakabigat na kahit ang mga Diyos ay natatakot sa kanya. Gamit lamang ang pinakamasamang gumaganap na mech, maaari niyang agad na talunin ang mga elite na espesyal na puwersa ng imperyo, na nilagyan ng pinakamahusay na kagamitan. Gayunpaman, siya ay isang halimaw, isang timpla ng kalmado at kabaliwan. Kumilos ng nakapag-iisa sa labanan, hindi siya kumikilala sa pagitan ng kaibigan at kalaban, sa huli ay humahantong sa kanyang pagkakulong dahil sa pagpatay sa isang kasama. Gayunpaman, nahaharap sa pagsalakay ng imperyo ng Athens, ang kaharian ng Krishna ay walang pagpipilian kundi palayain siya. Sa hindi inaasahan, si Gurge pala ay isang propesyonal na artista. Sa larangan ng digmaan, sa sobrang takot niya ay nanginag siya at hindi makagalaw. Hindi nakuha ng surprise attack squad ni Narvi ang perpektong pagkakataon para sa isang stealth attack nang tuluyang umatras ang mga puwersa ni Borkius. Natarante si Nike. Ito ay isang napakalaking tagumpay para sa kanila, ngunit tila sila ay natalo. Ipinaliwanag ni Bades na ito ay isang estratehikong pag-urong, na nilayo na muling magsama-sama sa mga reinforcement. Medyo relaxed ang atmosphere sa mga tropa. Gayunpaman, biglang, ang isa sa kanilang mga mech ay pinabagsak sa pamamagitan ng isang solong strike. Tumangala si Borkius upang makita ang isang pulang mech na nakatayo sa tuktok ng bundok. Si Gurge lang ang hamarang sa kanilang dinadaanan. Nahaharap sa isang biglaang pag-atake, nahuli si Borkius, ngunit mabilis silang nakabawi. Sinubukan ng isang mech na hawakan si Gurge mula sa itaas ngunit naputol ang braso nito gamit ang sarili nitong momentum. Ang matinding eksenang ito ay ganap na nasaksihan ni Rygarth mula sa isang mataas na lugar. Pagkatapos ay gumawa si Gurge ng distansya, nagpaputok habang umiiwas na nagmamanyobra upang maiwasan ang mga papasok na pag-atake. Gayunpaman, hindi inaasahang tinambangan ni Borkius at nabali ang mahabang espada ni Gurge. Kahit na napapalibutan ng mga mech ng kaaway na may higit na mataas na kakayahan, bumalik si Gurge sa kanyang koponan na halos hindi nasaktan. Balak niyang iwasto ang insidente, ngunit naiulat na ni Rygarth ang kanyang pag-uugali. Lumalabas na ang kanyang naunang takot ay isang pagkilos upang itaboy ang kanyang mga kasamahan sa koponan, tinitingnan sila bilang mga pananagutan. Naniniwala siya na ang solong labanan ay mas epektibo kaysa sa mga pagsisikap ng koponan at nasira ang 7 mech ng kaaway.
Gayunpaman, ang potensyal ni Gurge na mawalan ng kontrol ay isang malaking panganib sa kanyang sariling panig. Dahil dito, pinagbawalan siya ni Narvi na humawak ng mga baril at mech, sa halip ay itinalaga siya sa mga tungkulin sa pagpapanatili. Lalong naging curious si Rygar tungkol sa nakaraan ni Gurge. Isang taon bago nito, bumalik si Balder mula sa hangganan patungo sa kabisera ng makulong na si Gurge. Sa pagsisikap na maunawaan ang kanyang pag-iisip, sinalubong si Balder ng walang awa na pangungutya. Nanatiling tahimik si Gurge tungkol sa insidente na kinasasangkutan ng 10 mech, kabilang ang kanyang sarili, sa isang marcha ng pagsasanay kung saan natalo niya ang lahat ng 9 na mech ng kanyang mga kasamahan sa koponan ng walang anumang pinsala sa kanyang sarili. Pagkatapos ng kaganapan, sumuko siya. Gayunpaman, kinwestiyon ni Rygar ang pagiging tunay ng ulat na ito, dahil walang nakakaalam ng totoong mga detalye. Gabi na, mababa ang moral ng squad ni Borkius. Kung wala ang mga tropang pampalakas, maging ang buhay ng general ay nasa panganib. Si Nike ay natupok sa mga pag-iisip ng paghihiganti. Matagumpay silang nakipag-regroup sa main force na may kabuuang 120 mechs na tumutugma sa lakas ng Krishna sa outpost. Sa pagpili na magpalipas ng gabi sa kanyang cockpit, si Borkius ay natuwa sa kanyang malapit na kamatayan na karanasan. Kinaumagahan, medyo nanas si Gurge. Pinayagan siya ni Narvi na lumapit sa mga mech ngunit tahasang pinagbawalan siya na sumakay ng walang utos. Noon lang, isang scout ang nagmamadaling nagulat na si Borkius ay gumagalaw, at ang kanilang direksyon ay patungo sa bayan ni Rygar kung saan nakatira pa rin ang kanyang kapatid sa nayon. Gayunpaman, hindi sila maaaring kumilos ng padalos-dalos sa gitna ng marcha. Naghanda si Narvi na ipaalam kay Balder na gumawa ng plano, ngunit hindi pinansin ni Rygar ang kanyang mga utos. Nagpasya siyang mag-isa at dinrive ang Delphine palabas ng kampo. Sa kabisera ng Krishna, kinulit ni Cleo si Sigan para sa isang kwentong bago matulog, lalo na tungkol sa oras na pumasok si Rygar sa dormitoryo ng mga babae. Ngunit bago sila makapasok sa gate ng dormitoryo, itinaboy sila ng mga stun gun at kalaunan ay kinailangan pang umasa kay Zess para makialam. Tila kahit gaano kalaki ang isang tao, isang rebelding diablo ang naninirahan sa kanyang puso. Lalong uminit ang relasyon ng dalawang babae, ngunit hindi maisip ni Sigan na si Rygar, na palagi niyang iniisip, ay nahuli na ngayon sa pinakamalaking krisis sa kanyang buhay. Nag-iisang dumating si Rygar sa kanyang bayang kinalakihan at nakitang nawasak ito ng hukbo ng Athens. Natulala siya sa patayan. Isang biglaang pag-atake ang nagpilit kay Rygar na itago ang kanyang mech sa likod ng isang gusali. Si Borkius, na tuwang-tuwa, ay nagplano ng isang muling pag-ikot ngunit hindi inaasahang nakita ang Delphine. Habang ang kanyang mga sundalo ay patuloy na nagbibigay ng suppressive fire, inutusan sila ni Borkius na huminto at sumugod kay Rygar mag-isa. Si Rygar, na nahuli, nagtaka kung gusto ni Borkius ng tunggalian. Gumamit siya ng defensive stance, ngunit ang kanyang kalasag ay nabasag at ang kanyang mga pag-atake ay naharang ng buntot ni Borkius. Malinaw na dehado si Rygar sa unang palitan. Pagkatapos ay pinalukso niya si Delphine, nagpaputok ng darts na nagpabagsak lamang sa sombrero ni Borkius. Inihagis ni Rygar ang kanyang sandata sa ulo ni Borkius, ngunit madaling nakaiwas si Borkius. Sinusugod ni Borkius, at lumuhad si Delphine sa isang tuhod, bumunot ng nunchako upang basagin ang espada ni Borkius. Si Rygar ay umatake ng nunchako, ngunit ang buntot ni Borkius ay sumabit dito. Sa multi-joint weapon fight, si Borkius ang nanguna at naputol ang kadena ng nunchako. Mabilis na lumipat si Rygar sa isang lance attack, na iniwasan din ni Borkius. Sa ilalim ng sunog mula sa stun gun ni Borkius, ang sibat ni Rygar ay ganap na nawasak, ngunit si Borkius mismo ay nahulog din sa lupa. Sinabi niya kay Rygar na ito ang pinakamagandang pagkakataon para patayin siya, sa paghula na si Rygar ay nasa nayon para sa isang dahilan. Gayunpaman, ang lahat ng mga taga-nayon ay napatay na. Huli na ang lahat. Ang mga salita ni Borkius ay labis na ikinagalit ni Rygar. Napatunayang masyadong tuso si Borkius. Habang tinamaan siya, pinalutang niya ang kanyang mech. Kung malapit lang ito sa lupa, maaaring nawasak ng impact ang frame nito. Sa halip, isang layer ng bakal lang ang nawala sa kanya. Ang tanging natitirang sandata ni Delphine ay isang hubog na espada. Pagkatapos ng maikling sagupaan, ganap na nakita ni Borkius si Rygar. Ang kasalukuyang mga quartz tendon ay hindi maaaring magsagawa ng gayong mga maniobra. Ang Delphine ay dapat na produkto ng sinaunang teknolohiya, kaya nilayo ni Borkius na makuha ito para sa pananaliksik. Gayunpaman, si Rygar ay hindi uupo ng walang ginagawa. Lumaban siya gamit ang lahat ng natitirang lakas. Gayunpaman, ipinakita ang kakulangan ng karanasan sa pakikipaglaban ni Rygar dahil alam lang niya kung paano umatake sa mga tuwid na linya, hindi makaangkop sa mga biglaang pagbabago. Iniutos ni Borkius na mahuli si Delphine nang hindi nasaktan at bumalik sa kanyang bansa.
At para naman sa piloto na si Rygardt, ang plano ay sirain ang cockpit at patayin siya, na hinuhusgahan na ang kapangyarihan ni Delphine ay hindi pag-aari ng piloto. Ang interes ni Borkius ay nasa Red Mech na lamang. Tingid sa kanyang kaalaman, pinagmamasdan na pala ng squad ni Narvi ang lahat mula sa malayo. Akmang sasabak na ang mga sundalo sa cockpit, biglang iminulat ni Rygardt ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang tumayo sa Delphine na 6 na minuto na lang ang natitirang oras ng pagpapatakbo, ngunit napindown ng 5 mech. Sa sandaling iyon, nagutos si Narvi ng pag-atake na nakagambala sa kaaway. Agad na pinunit ni Rygardt ang mga kadena at tumalon patungo sa direksyon ni Narvi. Bagamat muli siyang sumama sa kanyang mga kasamahan sa koponan, kailangan ni Rygardt na matuto ng aral mula sa pagsubok na ito. Napagtanto ang kanyang pagkakamali, naghanda ang buong pangkat na umatras, ngunit hinabol sila ng kalaban hanggang sa puntong ito. Pinilit silang bumalik sa lambak sa pamamagitan ng apoy ng kaaway. Biglang sumilay ang misteryosong ngiti ni Gurge at lumabas mag-isa. Nang makita ito, sinundan siya ni Rygardt. Ngunit nataman ang mga mech na nagbibigay ng cover, at naputol ang braso ni Narvi. Gayunpaman, mabilis niyang ginamit ang kanyang paa upang e-flip up ang kanyang kalasag, halos hindi nakaharang sa mga bala ni Nike. Sa kabila ng pagkawala ng isang braso, ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay makabuluhang nabawasan. Sinabi ni Rygardt kay Gurge na magmadaling bumalik at tumulong, ngunit hindi siya pinansin ni Gurge. Pagkatapos ng lahat, ang pagwawalang bahala ni Rygardt sa mga utos at pagkilos ng nakapag-iisa ang humantong sa hindi inaasahang labanang ito. Bukod dito, ang gayong kalokohang mga aksyon ay hindi man lang nakamit ang kanilang unang layunin na mahanap ang kanyang kapatid. Nagtalo si Gurge na ang pagkakaroon ng mahina ay isang kasalanan sa sarili, dahil palagi nilang pinipigilan ang isa't isa. Sa makatuwid, sinabi niya kay Rygardt na huwag sisihin ang kanyang sarili, iginiit na kahit na mamatay si Narvi at ang iba pa, hindi niya ito kasalanan. Dahil sa sinabi ni Gurge, ikinagalit ito ni Rygardt na sumugod sa kanya. Sa sandaling iyon, ang mech ni Narvi ay nasa shambles, ang kanyang cockpit ay naklamp sa pamamagitan ng isang higanteng pincer. Bagamat inilantad nito ang kahinaan ni Nike, hindi pa rin niya maarok ang mekanismo ng kaaway, na nagpapakita ng pagkakaiba sa teknolohiya ng pagmamanupaktura. Nang malapit na siyang durugan, nakatakas si Narvi mula sa likurang pinto ng cockpit at ginamit ang blind spot ni Nike upang magtago sa tabi ng pader ng bundok. Ipinagpatuloy ni Rygardt at Gurge ang kanilang panloob na alitan. Gumamit si Rygardt ng isang maniobra na tinatawag na mouth escape kay Gurge, na nagsasabing, palagi kang nagsasalita ng malaki, ngunit ikaw ay isang mahalagang bata lang. Mayroon kang napakalawak na talento ngunit tinatrato ang lahat bilang isang laro. Nanatiling hindi natinag si Gurge at kinilala lang ito. Pagkatapos ay hinamon niya si Rygardt, na nagtatanong, ano ba talaga ang ipinaglalaban mo? Huwag mo akong bigyan ng malalaking pahayag tungkol sa pagtatanggol sa bansa. Ano ang iyong tunay na hangarin? Nakita ito ng lahat, kahit na ang hari ay tahimik na nagtiis. Ang nagtutulak sa likod ng patuloy na pakikipaglaban ni Rygardt ay ang kanyang damdamin para kay Sigon. Sinabi ni Gurge na kung matatalo siya ni Rygardt, personal niyang sasalakayin ang kabisera at kukunin si Sigon para sa kanya. Gayunpaman, matigas na ipinahayag ni Rygardt na siya ay nakikipaglaban upang protektahan ang kabisera. Hindi na nag-aksaya ng mga salita si Gurge at sinimulan ang ikalawang round ng labanan. Ipinwesto ni Rygardt si Delphine sa isang tuhod, handang lumipat mula sa depensa patungo sa opensa. Ginamit ni Gurge ang kanyang paa upang patuloy na sugpuin si Delphine. Kung tatayo si Rygardt sa sandaling iyon, agad siyang matatalo, kaya hinintay niya si Gurge na gumamit ng upper body attack. Noon lang, ginamit ni Gurge ang kanyang sandata. Sinamantala ni Rygardt ang pagkakataong harangin ang kanyang pag-atake. Noong una ay nais ni Gurge na ayusin ang score kay Rygardt, ngunit ang hukbo ng Athens ay dumating nang hindi inaasahan. Hindi makakilos si Delphine, ngunit nakatayo sa harapan niya si Gurge. Sinubukan ni Nike na durugan ang pulang mech gamit ang superior na teknolohiya ng mechs ng imperyo. Gayunpaman, madaling nakalaya si Gurge mula sa kontrol, na pinatingkad ang puwang sa lakas. Kahit na si Nike ay may mas advanced na mech, si Gurge ay higit na nakahihigit at natalo siya ng husto. Kung hindi dumating ang mga reinforcement, agad na napatay si Nike. Napapaligiran ng kalaban sina Gurge at Rygardt. Ipinadala ni Borkius ang kanyang pinakapiling pangkat ng mga espesyal na puwersa upang harapin sila, bawat miyembro ay may kakayahang lumaban ng daan-daan ng mag-isa. Dahil hindi pa rin ma-operate si Delphine, sinipa ni Gurge si Rygardt para maalis siya sa larangan ng digmaan. Pagkatapos ay ginamit ni Gurge ang lupain bilang cover at nagpa siya na huwag manatili sa isang mas mababang posisyon, na magiging hindi kanais-nais. Mabilis niyang binitawan ang kanyang posisyong sniper. Gayunpaman, siya ay tinambangan mula sa unahan, ngunit ang mga kasanayan sa pag-iwas ni Gurge ay na-maxed out.
Kaya niyang umiwas sa mga bala sa kanyang kalooban at kahit na gumawa ng mga lateral na galaw sa hangin. Pagkatapos ay binasag niya ang sandata ng kaaway na mech sa isang putok. Gamit lamang ang isang karaniwang pressure gun, nagawa ni Gurge na tumagos sa pinakamataas na grado ng mech armor. Hindi pa napagtanto ng mga piling puwersa ng Athens kung gaano kakilakilabot ang kanilang kalaban at nagpas siyang palibutan siya. Isang mech ang nagpaputok mula sa malayo upang limitahan ang mga galaw ni Gurge habang ang iba naman ay sumusugod upang sabay na umatake. Ngunit pinasok ni Gurge ang isang mech at ginamit ito bilang isang kalasag, na pinipigilan ang kaaway na malayang magpaputok. Gayunpaman, nagpasya silang maghanda para sa walang pinipiling pagbaril. Sa pinagsamang pagsisikap ng 4 na sundalo, nawalan ng paa at braso ang mech ni Gurge. Sa kabila nito, maaari pa rin niyang takutin ang mga kaaway sa isang tingin. Hiniling ng kapitan ng kaaway ang pagsuko ni Gurge, ngunit ginawa niyang malinaw ang kanyang paninindigan sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon. Nang makita ito, agad na sumalakay ang mga natitirang sundalo. Gayunpaman, sa ilalim ng kontrol ni Gurge, ang nasirang Red Mech ay tila isang Diyos ng digmaan, na nag-iisang nag-eliminate ng 3 pa. Nagulat si Bates, sila ang pinakamalakas na pangkat ng imperyo. Sa galit, sinugod niya at binaril ang isa pang binti ng pulang mech. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Gurge na maka-counter-attack. Pagkatapos ay ginamit ni Bates ang kanyang buo na mech upang talunin ang pulang mech, na nakakuha ng kumpletong kontrol kay Gurge. Ngunit sa sandaling iyon, nabawi ni Delphine ang kapangyarihan. Inihagis ni Rygardt ang kanyang espada, nabasag ang cockpit ng kalaban, at muntik nang mahulog sa bangin dahil sa inertia. Sa maikling segundong iyon, ang isang halimaw na tulad ni Gurge ay maaaring magbaligtad ng sitwasyon. Tinusok ni Bates ang cockpit ng Red Mech, ngunit nakatakas na si Gurge. Naging maalamat si Gurge sa isang labanan, na nag-iisa sa pinakapiling pangkat ng mga espesyal na puwersa ng Athens. Gayunpaman, ito ang kanyang huling labanan. Isang dibisyon ng kaaway ang dumating na sa larangan ng digmaan. Wala nang makontrol si Gurge at kailangan niyang protektahan si Rygardt. Ang bansa ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang pinakadakilang henyo na mandirigma ay namatay sa pagprotekta sa isang mahina. 10,000 mga mech ng kaaway ang nakapalibot sa kabisera. Kung bumagsak ang lungsod, hindi lamang ang hari ang papatayin, kundi maging ang pinakamagandang reyna ay nasa awa ng iba. Ang buong bansa ay nagkakaisa para lumaban. Gayunpaman, ang mga refugee mula sa ibang mga rehiyon ay nagbaha din sa kabisera, na sumikip sa lungsod. Sa pagharang ng mga puwersa ng kaaway sa mga labasan, imposible ang pagtakas. Si Cleo, nang makakita ng reinforcements, ay mabilis na nagpalit ng kanyang uniforme. Bagamat mahina ang militar ni Krishna, ang kanilang advantageous terrain ay pumipigil sa kaaway na makalusot kaagad. Inutusan ni Io na buksan ang pangunahing gate, at isang higanteng mech ang sumisingil sa pamamagitan ng arrow rain, kasama ang iba pang mga mech na pumwesto sa kanilang sarili para sa cover. Ang bawat bala ay nagpapabagsak ng isang sundalo, na nagpapahintulot sa mga vanguard mech na matagumpay na masira ang mga pader ng lungsod. Ginagamit din ni Borkius ang kanyang buntot upang maabot ang tuktok, kung saan sinubukan siyang harangan ng isang babaeng mandirigma ngunit mabilis itong napabagsak mula sa dingding. Nasira ang panlabas na tarangkahan, na nagudyok sa Krishna na i-activate ang kanilang pangalawang linya ng depensa, na naglalayong matrap ang kalaban sa North Gate. Samantala, si Rygardt ay nawala sa pagkalito. Kung hindi lang siya naging mahina, hindi na kailangang isakripisyo ni Gurge ang kanyang sarili. Pero kilalang kilala siya ni Sigon at nagpadala na siya ng isang tao para hanapin siya. Ang mga espesyal na kagamitan para sa Delphine ay halos kumpleto na, ngunit ang oras ay tumatakbo. Nilabag ng pangkat ni Io ang mga pader ng lungsod, at ang hukbo ni Borkius ay pumasok ng may napakatinding puwersa. Nagpasya ang babaeng mandirigma na lumaban hanggang kamatayan, ngunit halos hindi siya nakikita ni Borkius bilang isang banta. Hindi lang numerical advantage ang mayroon sila kundi daig pa ang Krishna sa individual combat skills. Tanging si Balder lamang ang medyo may kakayahan na makapigil sa kanila. Pagbalik ni Sigon sa kanyang silid ay napag-alaman na nakapagpalit na ng damit si Cleo. Pinaupo niya si Cleo sa kama at hinawi ang mga kurtina para sa privacy. Nang maalis na ng mga gwardya ang mga tali sa silid, ibinahagi ni Sigon ang kanyang nararamdaman. Siya ay nagtitiis ng maraming stress ngunit palaging naniniwala na si Rygardt ay tutuperin ang kanyang pangako na babalik. Pagkatapos ay sinabihan niya si Cleo na umalis ng mag-isa. Ang cooldown para sa Delphine ay 58 minuto pa rin. Ang mga mech na nagtatanggol sa kabisera ay sinisira, na nagiging mga tambak ng scrap metal. Gayunpaman, bilang mga sundalo, ang kanilang tungkulin ay ipagtanggol ang kanilang sariling bayan. Sa likod nila ay nakatayo ang mga walang armas na mamamayan, kaya kahit na tila walang saysay ang paglaban, pinili nilang lumaban hanggang sa wakas, na nagbabantay sa huling linya ng depensa.
Kasabay nito, natagpuan ni Narvi ang kanyang mga kasamahan sa koponan, na nagtamo lamang ng maliliit na pinsala, naawa sa kanila ang kaaway. Nandoon ang lahat maliban kay Gurge. Ang trio ay nagpilot ng walang ulo, nasira ang mga mech na nagmamadali patungo sa kabisera. Gayunpaman, sa kanilang pagbabalik, nagulat sila nang makita ang mga mech debris na nakasalansan sa North Gate. Mabilis na pumasok si Narvi sa kabisera, at hindi nagtagal ay unang nakarating ang pangkat ni I.O. sa sentro ng lungsod. Biglang nahiwalay, sila ay tinambangan ngunit mabilis na nag-react, nakahanap ng cover. Ang pakikipaglaban sa kalye ng hindi alam ang lupain ay naglalagay sa isang dahado, kaya't mapagpasyahan nilang isagawa ang pagsakop sa apoy upang mapadali ang kanilang pag-urong. Ito ay isang hindi magagapi na sinaunang mech na walang kahirap-hirap na makapaghagis ng 10 toneladang darts, na agad na nilipol ang malalaking puwersa ng kaaway. Tanging si Rygarth, na walang magic, ang maaaring magpatakbo ng malakas na makinang pangdigma na ito. Gayunpaman, ang kanyang bansa ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang superpower na Athens na nagnanais ng quartz resources ng Krishna, ay naglunsad ng isang brutal na digmaan ng pagsalakay. 1,000,000 malakas na hukbo ang sumalakay sa kabisera, na ginawang isang buhay na impyerno ang lungsod. Habang malapit ng patayin ang babaeng general, bumaba si Delphine mula sa langit, na may hawak na 10 toneladang higanting espada at direktang sinugod ang mga puwersa ng kaaway na sumalakay sa kabisera. Dahil si Rygarth ay itinuturing na isang taunang kalaban, ganap na dinasmiss siya ni Borkius. Nang makita ito, hindi nag-aksaya ng mga salita si Rygarth, tumalon sa hangin, at ibinato ang kanyang higanteng palakol kay Borkius. Sa paglipad, na kulang sa mahika, pumulot siya ng mga bato upang gamitin bilang mga sandata. Habang siya ay lumiliko para sa isang sorpresang pag-atake, hinaranggan siya ni Borkius gamit ang kanyang buntot. Si Rygarth ay lumalaban na parang barbarian. Dinurog ni Borkius ang kanyang higanting palakol at naglunsad ng mga pag-atake. Bagamat ginagamit ni Rygarth ang momentum para hamarang, tiyak na masisira ang braso ng mech kung magpapatuloy ito. Itinulak sa gilid ng pader ng lungsod, hinawakan ng matigas na si Rygarth ang buntot ni Borkius, itinaas ang sarili, at sinubukang punatin ang mekanismo ni Borkius. Si Borkius, na gumawa ng isang mabilis na desisyon, ay isinakripisyo ang kanyang buntot ng walang pag-aalinlangan at nagsimulang igalang ang lakas ni Rygarth. Sa katunayan, ang Delphine ay makapangyarihan, ngunit ang operator nito ay hindi dapat maliitin. Binaril ni Borkius si Rygarth na ang mga pag-atake ay hindi mahuhulaan. Habang nagagambala si Borkius, biglang hinawakan ni Rygarth ang kanyang binti at inihagis siya sa lupa. Gayunpaman, nagawa ni Borkius na mabitag si Delphine, at si Rygarth, na tumatangging bitawan, ay sinubukang i-twist off ang kanyang kanang binti ngunit nabaligtad ng kabilang paa ng mech. Gayunpaman, malapit na ang isang pressure gun, nakakagulat, hindi ito ginagamit ni Rygarth, na nag-iiwan kay Borkius na tuliro. Hindi niya inaasahan na makakalaban niya ang isang 1 in a million magic-less warrior. Ang armas na ginawa para kay Delphine ay handa na. Si Sigon ay tumakbo sa larangan ng digmaan sakay ng isang motorsiklo, na naghatid ng isang cross-shaped na dart kay Rygarth. Si Borkius, sabik na makita ang tunay na kapangyarihan ni Delphine, ay kumukulo sa pananabik. Minamaliit ni Rygarth ang bigat ng cross dart. Muntik nang madala si Delphine, at sa pamamagitan lamang ng paggamit ng inertia ay maiugoy ni Rygarth ang napakalaking dart. Samantala, bumagsak na ang ikatlong panloob na tarangkahan ng kabisera ng Krishna. Nakatakas si Cleo sa palasyo, halos madurog ng gumuhong haligi ng tulay. Natagpuan siya ni I.O. na nagtatago sa isang sulok at inilagay siya sa isang recess sa balikat ng mech. Biglang pinaputukan sila ng 2 lead bullet. Si I.O. ay nagmamadaling umiwas, habang si Cleo ay lumingon sa likod ng palasyo, nagpaalam kay Sigon sa kanyang puso. Pagkatapos, marahas na nanginginig ang mech habang si Narvi at ang kanyang team ay sumugod. Naimpluwensyahan ni Cleo, hindi magawa ni I.O. ang kanyang karaniwang lakas at sinabihan si Cleo na tumakas ng mag-isa. Malaya sa kanyang pasanin, tila nagbagong anyo si I.O., na ginagamit ang mga superior na kakayahan ng kanyang mech. Halos walang pagtatanggol si Narvi at mabilis na napabagsak sa lupa. Sa kritikal na sandali, dumating ang kanyang mga kasamahan. Nang walang mga mahihinang kasama, hindi makalaban ni I.O. ang tatlo ng sabay-sabay at natalo siya ng isang pasugad na pag-atake. Dahil nagpakita ng awa si I.O. kanina, iniligtas nila ang kanyang buhay sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ngayon ay nasa isang mahirap na labanan si Rygarth. Kahit na ang cross dart ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan upang sirain ang anumang bagay, ito ay makabuluhang nabawasan ang kanyang liksi, na ginagawang ang kanyang mga pag-atake ay palaging hindi tumatama. Pinagmamasdan ng hari ang sitwasyon mula sa mga pader ng lungsod. Hinimok siya ng kanyang mga nasasakupan na pumasok sa loob ng bahay upang makatakas sa ulan.
Gayunpaman, si Rygart, isang non-magic user, ay mahigpit na nakikipaglaban sa isang malakas na kaaway upang protektahan ang bansa. Bilang hari, nang humiling ng tulong kay Rygart, hindi niya mabigyang katwiran ang pagtatago mula sa kaunting ulan. Ngunit ang tunay na dahilan kung bakit lumaban si Rygart ay para sa asawa ng hari, ang Reyna. Si Sigon ay hindi nagligtas ng gastos para sa kapakanan ni Rygart, na ginawa ang kanyang sandata mula sa pinakamagagandang materyales, na kahit si Borkius ay hindi maaring sirain. Gayunpaman, si Rygart ay pisikal na mas mahina kaysa kay Borkius at unang nahimatay. Gustong wasakin ni Borkius ang cockpit ni Delphine para makita ang totoong mukha ni Rygart, ngunit isang matinding pag-igting ang gumising kay Rygart, na nagpatuloy sa pag-indayog ng kanyang higanteng hugis cruise na dart. Nagsimula ang ikatlong round ng bakbakan. Nagpaputok si Borkius gamit ang kanyang machine gun, ngunit si Delphine, gamit ang bigat ng cross dart, ay tumalon sa langit. Tinambangan ang mech ni Borkius at na-disable ang kaliwang paa nito, nawalan ng balanse at hindi nakaiwas sa atake ni Delphine. Bagamat dinasarmahan, nagpakita siya ng instincts tulad ni Gurge, na nagpaputok ng isang karaniwang air pressure pistol. Si Rygart, na nanunood ng walang humpay na si Borkius, ay binaha ng mga nakaraang alaala. Matagumpay na ipinagtanggol ni Rygart ang Krishna, na isinasama ang motto na nakasulat sa Delphine, Defy Fate. Nag-iisa, nadaig niya si Borkius na maraming beses na mas malakas, at pinarangalan ang kanyang pangako kay Sigon. Ngunit hindi pa tapos ang digmaan, mas matinding laban ang naghihintay sa kanila. Kung nagustuhan mo ang anime na ito, mangyaring mag-like, mag-subscribe at mag-comment para sa susunod na video tulad nito. Salamat sa panunood.